Mga kababayan, ito po ang tanong para sa inyo, eleksyon o revolusyon? Ine-emphasize po ng tanong na yan ang kahalagaan ng ating demokrasya. Ang kalayaan po natin, ang foundation po niyan ay ang ating kalayaan na magboto ng mga tao na mamumuno sa atin. Kapag natanggal po sa atin yan, wala na tayong kalayaan, wala na ang esensya natin bilang Pilipino. Ang sagot po dyan, eleksyon o revolusyon? Ano po ang gusto ninyo? Ang mapayapa po na sagot na hindi revolusyon ang sagot ay para tanggalin natin yung mga nakaupo doon sa COMELEC ngayon. Gumawa, yung mga commissioners ng COMELEC. Dahil sila ang gumawa ng kalokohan ngayong eleksyon na ito. Dapat hindi na sila yung nakaupo sa susunod na eleksyon. Pangalawa, dapat baguhin natin yung polisiya ng pagkandak ng ating eleksyon sa pamamagitan ng pag-amend ng rules ng COMELEC mismo or pag-amend ng batas para wala ng choice yung COMELEC. Specifically, ang dapat natin gawin, yung control dapat sa pagbilang yung software ay wala na dapat sa kamay ng isang ahensya lamang, which is COMELEC. Pangalawa, yung control sa transmission at custody ng data ay dapat wala na rin sa kanilang kamay. At yan ay solusyon, yan ay nasolusyonan ng mungkahi ni Mr. Greco Bilgega na gumamit ng manual counting in parallel sa automated counting at sa paggamit ng blockchain. Para po lahat na ng daya na nangyari nung election 2025 ay hindi na po maulit. Ngayon mga kababayan ko sa Pilipinas, positibo po ba kayo na magagawa lahat yan? Kapag hindi po, meron po kayong pangalawang choice sa tanong na eleksyon o revolusyon. Ang problema ngayon, sinisigil na sir. Nasaan na yung ibinayad namin sa inyo? Sabi, i-refund na lang daw. Pero daw ang problema, nabayaran na daw yung mga ibang commissioner. Abangan po ninyo, lalabas po yung recorded na video na iyan. Ang problema po, sabi, bawi na lang ako sa protest. Nag-protest ka naman eh. Kaya pala nagkabali-balitaran na yung resulta ng eleksyon ngayon. May nanalo, nakasingil na yung nagbayad, pero babalik na rin sa uli para mabayaran din yung kabila. Wow! Mga taga-COMELEC, ano ba naman yan, sirs? Ngayon po, pinag-uusapan po natin ang mga pagkakamaling nangyari ngayong eleksyon na ito. Kung titignan po natin itong context na ito, mga aligasyon na pangbabayad sa COMELEC at doon sa observa mismo doon sa ground na irregularity sa pagpapatakbo ng eleksyon, everything comes together. Ang una pong obserbasyon ay yung maling paggamit ng software. Ang sabi mo ng batas, ang software na dapat tatakbo sa makina ay yun ang ma-audit. Pero iba po yung inilagay sa makina. Kapag iba na po ang version at iba na po ang hash ng software na yun, iba na po yung nandun sa loob ng makina. Chairman George Garcia, tanong ko po sa inyo, nandun ba sa loob ng software yung daya? Ipakita mo na lang kaya yung software. I-open source mo at kami ang mag-aral. Makita natin kung ano ang nasa loob nun. Ang isa po po pagkakamali na naobserbahan ay yung transmission. Ang sabi mo ng batas, dapat dire-diretso mula sa independent automated counting machines papunta sa mga servers. Sabay-sabay, COMELEC servers at mga transparency servers. Para naman kapag nandaya ang COMELEC, huli ka agad ng mga transparency server. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia, kinoperate pala nila bago magpadala doon sa mga transparency server at pinapadala nila cumulative every 15 minutes. Anong ibig sabihin po nito? Na manipulate po yung data mula sa mga automated counting machines bago pumunta sa mga server. Labag po yan sa batas, illegal po yan. At yun po yung dahilan kaya pinapalisbar natin si Chairman George Garcia at mga commissioner. Yun po ang dahilan. Kaya nananawagan tayo sa National Bureau of Investigation para investigahan ang kanilang illegal na paggamit ng software, illegal na paggamit ng computer equipment na nag-interfere sa ating election process dahil yan po ay krimen. Yan po ay paglabag sa batas ng eleksyon. At kayo mga commissioner, kayo ang responsible ng pag-implement yan. Dapat po kayong makulong. Ngayon po, itong suggestion ng grupo ni Mr. Greco Bilgega na gumawa ng manual counting alongside sa automated counting machines at gumamit ng blockchain para secure yung transmission at ma-maintain yung integrity ng data. Consistent po yan para maiwasan itong mga nangyari na daya na ito. Ang una po kasing daya na pwedeng mangyari at pinakamadaling gawin ay yung observa natin na itatanim na mismo sa software yung daya. Kasi baka nasa 3.5 na mismo yung daya. Pero kapag manual counting mo yan, syempre nawala na yung opacity.
transparent na. Makikita na natin mismo yung mga balota. Ang tao po, kapag binidyo mo yan, yung mga election board, yung mga watcher, makikita nila yung mga balotang binabasa nila. Nakikita natin kung nadaraya, makikita natin kung totoo ba talaga yung bilang. Kaya yung problem number 1, makiiwasan po kapag ginawa natin yung manual counting sa araw ng eleksyon. Ang pangalawang problema po ay yung problema sa transmission at pag-maintain ng database. Masasolve po yan ng blockchain. Kasi po ang solusyon ni Mr. Bendita ay diretsyo mula sa automated counting machine, diretsyo agad sa blockchain. Ang blockchain po kasi, wala pong isang entity na nagko-control yan. Distributed po yan. Yung software po yan ay open source. Hindi mo pwedeng dayain yan at maraming mga servers na independent na nag-maintain ng lahat ng database yan. Kaya kapag transmit mo mula sa automated counting machines papunta sa blockchain, walang kahit na sino mang gobyerno, organisasyon, o media o tao na pwedeng madaya yan. Diretso agad, in real time, reflected agad, kita ng public kung saan yung source at kita agad yung resulta ng eleksyon. Kaya wala ka ng panahon para baguhin pa sa gitna yung data na ibinapadala ng automated counting machines. At kapag nasa blockchain na, hindi mo na rin mababago yung final results na nandoon. Kaya hindi mo na mababago yung data na nasa database. Inuulit ko po, in summary, ang problema po ngayong election na ito ay dahil hindi tayo sure kung may daya ba sa pagbilang nandun sa software. Hindi tayo sure kung may daya ba sa pag-transmit dahil inistorbo nila yung data mula sa source automated counting machine papunta sa mga servers. So pwede nila i-manipulate sa gitna. Number 3, kapag nandun na sa mga servers, may mga database yun, pwede mo pa rin baguhin kahit nandun na sila sa loob. Lahat po yan naiiwasan dahil yung software ay mabe-verify natin through manual counting, yung transmission at database ay mapoprotektahan natin dahil po ang isang blockchain ay immutable yung transmission, immutable yung database, hindi po yan mababago. Kaya po, kapag natupad ang suggestion ni Mr. Greco Bilbena na ayusin ang ating eleksyon sa susunod sa mamagitan ng paggamit ng parallel manual counting in addition doon sa automated counting ng ating boto at paggamit ng blockchain, hindi na po mauulit yung mga daya ngayon. Kaya Chairman George Garcia at mga commissioner, alis na kayo dyan! Ilagay na natin itong mga idea ni Mr. Greco Bilbena at gawin natin sa 2028 para lahat po tayo ay masaya at lahat po ng ibinoto natin ay siyang totoong mauupo, mapoproklama at mamumuno sa atin. Maraming salamat, Tony. Parang showbiz. Showbiz. You have really, seriously, that is a very serious allegation. Okay? So, I'll just ask a question now before we call the others. May possibility ba na mabilang ulit at malaman kung sino talaga nanalo for the next, at least for within the next 3 years, hindi makakaupo ka rin. Pangalawa, ano kaya magagawa ng bagong kongreso? Yung Congress, regards to this. Tingnan po. Ang impeachment po ay ini-initiate ng isang miyembro ng Kongreso. Kung ang mag-i-initiate po ay isang pribadong individual na katulad ko, kailangan po ng endorsement ng isang miyembro ng isang Kongreso. Wala ba akong nakilalang mag-i-endorse sa akin? Kung meron po, i-refer nyo po sa akin at ako po ang magsusulat ng petisyon.